Villanueva tayo. Ito. Ang naunang desisyon na Kung matatandaan nyo mga kababayan, last month yata o may 2 buwan na ang makalipas. Si Ombudsman Remulla, kumbaga, may isusulong dapat dito kay Joel Villanueva. Kaya lang biglang nahinto, biglang na-stop. Bakit po? Kasi nagulat siya, meron secret decision. No? Na kumbaga, binaliktad na ni Martires yung desisyon para kay Villanueva. Kaso eto mga boss chief amo sir, no? Nagsalita yung dating ombudsman po patungkol dito sa desisyon kay Villanueva. Pakinggan ho natin mga bossing. nagsalita na si dating Ombudsman Conchita Carpio Morales tungkol sa pagbaliktad ng kanyang naunang desisyon na kasuhan si Senator Joel Villanueva sa pork barrel scam. Naharap noon sa administrative at criminal charges si Villanueva Ayan na. dahil sa paglustay umano ng kanyang pork funds. Sa eksklusibong panayam na ating kasamang si Corina Sanchez Rojas, sinabi ni Morales na hindi pinadaan sa kanya ang motion for reconsideration Wala man lang pagtatanong, wala man lang pagsabi, wala man lang, yung naging decision mo iibahin namin kasi napatunayan namin na ganito, ganyan. Mukhang walang dumaan na ganun, mukhang bypass. Although wala na sa posisyon at hindi na siya ombudsman. Pero tayo hong mga mamamayan, mga kababayan wala lang talaga tayong narinig no? Biruin mo, ito yan Pera natin yon. Tax natin yon. Ano po? So sa madaling salita, dapat po lahat po tayo naalalaman kung ano man yung magiging desisyon o yung mga babaliktarin kay Joel Villanueva. Pero gulat na lang ho tayo, wala na pala. Nagulat din tayo. No? Na ni hindi man lang nag-celebrate si Joel Villanueva na nabaliktad na yung desisyon sa kanya patungkol ho doon. Game. sa kaso. At ito raw ay inupuan ng isang attorney Alan Ramos hanggang sa baliktarin na ni dating Ombudsman Samuel Martires. Let's go into a specific case, that of Senator Joel Villanueva. Naabutan po ba ninyo ito, yung kaso ni ngayong Senator Joel Villanueva? Oh yes, in fact I was the one who faulted him administratively and filed a criminal case against him. Really based on what you think? Yes, on the evidence. What was the most damning evidence there? Well, because I could see that the alleged documents presented were proven to be fraudulent. Ayan, nakita mo kompleto yung mga nakita niya. Kimmy Barrera, shoutout sa iyo at Chai Chair. So I faulted him administratively and criminally. So meaning inimbento yung dokumento for? Oh yes. Kita nyo? Siya nakakapag-explain ng ganyan. Pero yung nagbaliktad o binaliktad, mukhang hindi pa din na-explain kung bakit binaliktad. Diba? The documents in support of all the alleged expenses that emanated from his PDAF were fraudulent because it turned out that the people who issued the documents never were found to be existent. Diba siya na-explain niya? Pero mga kababayan, yung tao na nagbaliktad, hanggang ngayon po, hindi nakakapagpaliwanag. Saan tayo? Talagang parang feeling ko mga boss chief amo sir na talagang hindi na nila pinag-uusapan yon. Ako mga bossing, kung ako yung sasabihin na nakasuhan or whatever, merong korupsyon na inisyu sa akin, ang gagawin ko mga bossing, ang gagawin ko, ipapangalandakan ko sa inyong lahat na, eto, binaliktad na. Upang sa ganon, sa susunod na pagtakbo ko, sa mga susunod na mga eleksyon, iboboto nyo ako. Kasi alam nyo na wala akong dungis. Alam nyo na wala akong issue. Di po ba, mga bossing? Sabi ni Ma'am Banji,
may mascot ka pa, Sir Mark. Oh, biglang pumapasok to. Gusto kasing magbike. Gustong magbike sa labas, kaya iniintay ako. Oh. Dynasty Bill naman, suportado raw ni Morales sa mga panukala pero nagbabala sa laban sa mga persyon ng tulad ng kay House Speaker Bogie D at Congressman Sandro Marcos. Are you hopeful about the anti-political dynasty law? Parang Sabi ni Tato, mana sa tatay. Anyway ho, mga bossing, alisin na po natin yan. No, yan po yung kay Joel Villanueva. Ngayon ho, mga kababayan, rektahin naman po na, nako eto, eto na po, yung para daw sa tatay nila. No? Eto daw po, yung para sa tatay nila, na sabi ni Robin Padilla, naku po, kapag ka ang Diyos ang humusga, mahirap daw ho yun, mga kababayan. Kasi nga daw, ikinulong at hindi pinayagan yung 80 anyos, mga bossing, na tatay nila na makauwi. Ito yung tay, kami naman, yung lagdaho, mga bossing. Ang total signature na daw po na nakuha nila, mga kababayan, ay ayan po. Oh. Ilang araw na ba yan? Ilang araw na to? Halos 1 linggo, magdadalawang linggo na ho yata silang nagpipirmahan o inilala ko etong mga papirma-pirma na ito. Sabi ni Carmen Lee, sinong Diyos nila? Si Digong nyo. Baka ho si Buloyski ang may-ari ng universe. Di po ba? Total signatures collected, 10,622 daw ho, mga kababayan. Ang target ilan? 500,000. Kung talagang kayo, mga DDS, gusto nyo umuwi na ang dating Pangulong Duterte, gusto nyo at naniniwala kayo na pag nakabuo kayo ng 500,000 pirma, uuwi ang dating Pangulong Duterte. Bakit hindi kayo hindi nyo madaliin ito? Ang pambagal, 2% pa lang sa 2 linggo. Ilang buwan nyo pa mapupuno ito? Kung susumain natin, kung 1 buwan, 2%, kada 1 buwan, 2%, ilan yan? 3 taon, 4 na taon? Di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, na eto pong mga DDS, puro lang po kuda. Pupunta dito, uuwi na ang tatay namin, pero kapag doon na sa kilusan, pagkagagawa na po, pag etong mga ganitong bagay na pinaniniwalaan nila, na makakapagpauwi doon sa tatay nila, walang kumikilos. 10,622. Paano yan? Di ba? Sabi ni Kimi Barrera, si Buloyski ang tinutukoy niyang Diyos, nakakulong din. Kaya nga.